Walang nakarinig sa sigaw niya. Kinain ng kulog, nilunod ng rumaragasang ulan, at tuluyang ibinaon sa putik na bumabalot ngayon sa kanyang basag na katawan. Ang tanging naririnig ni Mira Dalisay ay ang dagundong sa loob ng kanyang ulo, isang ingay na mas malakas pa sa bagyong nagwawala sa buong Isla Verde. Dugo. Putik. At ang lamig na tumatagos hanggang sa pinakaloob ng kanyang mga buto. Ilang minuto o baka oras na siyang nakahandusay sa gilid ng bangin. Hindi niya na alam. Naglalaro ang mga ilaw sa kanyang paningin, pula, asul, puti, sumasayaw kasabay ng kidlat sa madilim na kalangitan. May mga anino, mga boses na malayo. Isang pamilyar na tunog ng sirena ang unti-unting lumalapit, pero para kay Mira, bahagi na lang iyon ng isang masamang panaginip. Kasalanan mo, bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Malamig. Mapanghusga. Lahat ng ito kasalanan mo. Hindi ungol niya, pero hangin lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang matapang na sinag ng flashlight ang tumama sa kanyang mukha. Napapikit siya. May mga yabag na nagmamadaling lumapit. Diyos ko! May tao dito, sigaw ng isang lalaki. Tumawag kayo ng ambulansya, dali. Naramdaman ni Mira ang magagaspang na kamay sa kanyang balikat, ang maingat na pag-angat sa kanya mula sa pagkakalublob sa putikan. Binalot siya ng isang makapal na kumot, pero hindi nito napawi ang nangingibabaw na lamig, ang lamig na hindi dulot ng ulan, kundi ng takot at pag-iisa na bumalot sa kanyang kaluluwa. Habang isinasakay siya sa ambulansya, ang huli niyang nakita bago siya lamunin ang dilim ay ang tuktok ng mga puno ng niyog sa Isla Verde, sumasayaw na parang mga kalansay sa gitna ng unos. Ang paraisong minsan niyang pinangarap ay naging impyerno sa isang gabi. Ang unang iminulat ni Mira ay ang puting kisam ng isang silid na amoy gamot at pagkaing walang lasa. Masakit ang buo niyang katawan. Bawat paghinga ay may kasamang kirot sa kanyang tadyang. May benda sa kanyang braso at isang malaking gasa sa kanyang noo. Pilit niyang inalala ang nangyari. Ang gabi sa dalampasigan. Ang mga ilaw mula sa fiesta. Ang matatamis na ngiti at mga pangarap na binuo nila ni Elio. At pagkatapos kadiliman. Isang mukhang hindi kay Elio. Isang tawang nakakakilabot. Ang sakit. Ang walang awang pagdurog sa kanyang pagkatao. Napahawak siya sa kanyang tiyan. May kakaibang pakiramdam doon. Isang pag-aalala na hindi niya maintindihan. Bumukas ang pinto. Iniluwan nito ang isang babaeng nakatayo na parang reyna, balot sa karangyaan mula sa perlas sa kanyang tainga hanggang sa makintab na sapatos na hindi man lang nagusot. Ang buhok niya ay perpektong nakapusod at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Si Doña Minerva Vergara. Ang ina ni Elio. Agad na may pumitik na pag-asa sa puso ni Mira. Doña. Si Elio po. Nasaan si Elio? Hindi kumibo si Doña Minerva. Naglakad ito palapit sa kama, ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Tinitigan niya si Mira mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong dumi na kailangang walisin. Huwag mo nang hanapin ang anak ko, saad ng matanda, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Wala na siya rito. Tiniyak ko iyon. Gumuho ang mundo ni Mira. Po, anong-anong ibig niyong sabihin? Nag-usap na kami. May mga plano kami di. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Minerva. Plano? Anong klaseng plano ang mabubuo ng isang hamak na tindera ng ensaymada sa anak ng isang bilyonaryo? Gumising ka sa katotohanan, Ija. Isa ka lang libangan. Isang pagkakamali. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Mira. Hindi po totoo yan. Mahal ako ni Elio. Mahal namin ang isa't isa. Pag-ibig. Inayos ni Minerva ang kanyang mamahaling damit. Ang pag-ibig ay hindi sapat para bumuhay ng pamilya, lalo na ng isang pamilyang tulad ng sa amin. At itong nangyari sa'yo, itinuro niya ang mga pasa at sugat ni Mira. Anong akala mo, madadaan mo kami sa ganitong drama? Nakaawaan ka namin at tatanggapin sa aming pamilya? Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Mira. Hindi ko po maintindihan. Ang kailangan ko lang po ay si Elio. At ang kailangan ni Elio ay isang kinabukasang malayo sa iskandalo at kahihiyan na dala mo. Lumapit pa si Minerva, halos bumulong na sa tapat ng mukha niya.
Kaya makinig ka at makinig kang mabuti. Wala kang lugar sa pamilya namin. Kalimutan mo na si Elio. Kalimutan mo na ang mga Vergara. Mula ngayon, hindi tayo magkakilala. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Doña Minerva at naglakad palabas ng silid. Walang lingon-lingon. Iniwan si Mirang durog, hindi lang sa pisikal na sakit, kundi sa bigat ng pagtatakwil na mas masahol pa sa anumang sugat. Nakita mo na, bumalik ang boses sa kanyang isipan. Walang may gusto sa'yo. Pabigat ka lang. Mag-isa ka na lang. Napahagulgol si Mira, ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng pagpatak ng dextrose sa kanyang tabi. Sa karangyaan ng pribadong ospital na iyon, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamahirap na tao sa mundo. Dahil linakaw sa kanya ang lahat. Kinabukasan, inilipat si Mira sa San Rafael General Hospital, isang pampublikong pagamutan na malayong-malayo sa itsura ng nauna niyang silid. Maingay. Masikip. Amoy pawis at sakit. Dito siya dinala matapos mag-donate ang isang hindi nagpakilalang benefactor para sa kanyang agarang pagpapalipat. Alam niyang paraan lang iyon ng mga Vergara para tuluyan na siyang burahin sa kanilang buhay. Wala siyang pera. Wala siyang kamag-anak sa lungsod. Ang tanging dala niya ay ang mga damit na suot niya ng gabing iyon at ang mga basag na piraso ng kanyang puso. Isang linggo ang lumipas. Habang unti-unting naghihilom ang kanyang mga sugat, may bago namang kumakalat na takot sa kanyang sistema. Lagi siyang nahihilo. Madali siyang mapagod. At ang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan ay lalong lumilinaw. Isinailalim siya sa ilang pagsusuri bilang bahagi ng protokol para sa mga biktima ng karahasan. Isang hapon, pumasok ang isang matandang doktora sa ward kung saan siya nakahiga kasama ng 5 pang pasyente. Mira Dalisay, tawag ng doktora, hawak ang isang folder. Tumango si Mira. Umupo ang doktora sa gilid ng kanyang kama. May habag sa mga mata nito. Anak, may kailangan kang malaman. Base sa resulta ng ultrasound mo kanina, huminga ito ng malalim. 6 na linggo ka nang nagdadalang tao. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Mira. Nagdadalang tao. Buntis siya. Hindi. Hindi pwede. Ang huling gabi nila ni Elio. Ang gabing puno ng pangako. Bago ang bangungot. Bunga ng pagmamahalan nila. Isang alaala ng lalaking ipinagkait na sa kanya. Gusto mo bang marinig, tanong ng doktora, na para bang nabasa ang kaguluhan sa isip ni Mira. Hindi nakasagot si Mira. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Tumango na lang ang doktora at may kinalikot sa isang maliit na aparato. At sa gitna ng ingay ng ward, ng ubo ng katabing pasyente, ng iyak ng sanggol sa kabilang dulo, ng tawanan ng mga nurse sa istasyon, may isang tunog na nangibabaw. Thump-thump. 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 Mabilis. Malakas. Buhay na buhay. Ang tibok ng puso ng anak niya. Ang tibok ng puso ng anak nila ni Elio. Dumulas ang mga luha mula sa kanyang mga mata, hindi na dahil sa sakit o sa pagtatakwil, kundi sa isang emosyong hindi niya panaramdaman kailanman. Isang halo ng matinding takot at isang maliit, kumikislap na pag-asa. Pabigat, bulong na naman ang tinig sa kanyang ulo. Isa na namang dahilan para kamuhian ka ng lahat. Pero sa pagkakataong ito, may sumagot sa loob ni Mira. Isang puwersang mas malakas kaysa sa takot. Hinaplos niya ang kanyang patagparing tiyan. Ang tibok na iyon na lang ang natitira sa kanya. Iyon ang piraso ni Elio na hindi kayang kunin ni Doña Minerva. Iyon ang patunay na minsan, sa isang saglit, nagkaroon ng pag-ibig na totoo. Sa gitna ng lungsod na walang awa, sa loob ng katawang wasak, may isang tibok ng pusong ipinangako niyang ipaglalaban. Kahit mag-isa. 6 na taon. Sa 6 na taon, maraming pwedeng magbago. Kayang maghilom ng mga sugat, pero hindi kayang burahin ang mga peklat. At para kay Mira, ang mga peklat ay hindi lang nasa balat. Nasa isip. Nasa kaluluwa. Sa isang maliit na paupahan sa Girgis. Mabini ang umaga ay laging nagsisimula sa amoy ng bagong lutong tinapay. Ito ang bagong buhay ni Mira. Isang buhay na binuo niya mula sa mga basag na piraso ng nakaraan, gamit ang reset ng ensaymada na minana niya sa kanyang yumaong lola. Nay, luto na po ba yung pampabenta ko?
Ang boses na iyon ang tanging musika na nagpapatahimik sa lahat ng ingay sa ulo ni Mira. Lumabas mula sa maliit na kwarto ang isang batang lalaking may mga matang kumikinang sa talino at mga ngiting may kasamang dalawang malalalim na biloy. Si Neo Dalisay. Ang kanyang liwanag. Ang kanyang lakas. Anak. Kukunin ko lang sa oven, sagot ni Mira, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinunasan niya ang pawis sa noo at maingat na inilabas ang isang tray ng mga ginintuang ensaymada, pinapahira ng mantikilya at binubudbura ng keso. Inilagay niya ang 5 sa mga ito sa isang malinis na lalagyan. Ito ang paninda ni Neo. Sa edad na 6, marunong na siyang tumulong. Ibinebenta niya ang mga ito sa mga kaklase at guro sa Mabini Elementary School, at ang kikitain ay pandagdag sa kanilang baon at pambili ng mga gamit sa eskwela. Hindi ito inutos ni Mira, pero kusa itong ginawa ng bata. Salamat po, Nay, sabi ni Neo, sabay kuha sa baunan niya. Hinalikan niya si Mira sa pisngi. Honor roll po ako ulit this grading, Nay. Para paglaki ko, ako na po bibili ng malaking bahay natin. Niyakap ni Mira ng mahigpit ang anak. Kahit dito lang tayo sa maliit na bahay, basta't magkasama tayo, sapat na, anak. Sige na, baka malate ka pa. Habang pinapanood niyang maglakad papalayo si Neo, bitbit ang kanyang bag at ang lalagyan ng ensaymada, may mainit na likidong namuo sa kanyang mga mata. Si Neo ang kanyang himala. Isang batang bayani na natutong maging matatag para sa isang inang marupok. Pagkapasok sa bahay, sinimulan na ni Mira ang paglilinis. Habang nagpupunas ng mesa, bigla siyang natigilan. Nagsimula na namang may bumulong. Sinungaling sabi ng isang pamilyar na boses, kasing lamig ng yelo. Ang boses ni Doña Minerva. Akala mo ba sapat na yan? Isang kahihiyan pa rin ang daladala mo. At ang batang yan isang pagkakamali. Napahawak si Mira sa kanyang ulo. Hindi totoo yan. Tingnan mo ang sarili mo, sabat naman ang isa pang boses, mas magaspang, mas nakakatakot. Ang boses mula sa bangungot niya sa isla. Walang kwenta. Basura. Dapat sa'yo tinatapon lang. Nanginginig, napakapit si Mira sa poste ng kanilang maliit na sala. Ang mga dingding ay tila gumagalaw. Ang sahig ay tila lumulubog. Tumigil na kayo, parang awan nyo na di. Nang biglang bumukas ang pinto. Si Neo, nakalimutan yata ang kanyang proyekto sa sining. Nakita niya ang itsura ng ina, namumutla, nanginginig, nakatingin sa kawalan. Walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Neo ang kanyang gamit. Lumapit siya sa ina, hindi natakot, hindi nagtanong. Hinawakan niya ang kamay nito. Nay, tawag niya sa mahinahon ngunit matatag na boses. Ako po ito, si Neo. Nandito lang po ako. Ligtas po kayo. Hinilan niya ang isang bangkito at pinaupo ang ina. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa pitsel. Inom po muna kayo, Nay, sabi niya, iniaabot ang baso. Sabi po ni Aling Nena sa health center, pag naririnig niyo po ulit yung mga pangit na boses, huminga lang po kayo ng malalim. Inhale, exhale, D. Ginaya ni Mira ang anak. Huminga siya ng malalim, pilit na itinuon ang pansin sa mukha ni Neo, sa mga mata nitong puno ng pag-unawa. Sa murang edad, sanay na si Neo. Alam niya ang gagawin kapag sumisigaw di ang mga guni-guni ng kanyang ina. Siya ang angkla ni Mira pabalik sa realidad. Unti-unti humupa ang panginginig ni Mira. Nawala ang mga anino. Natahimik ang mga boses. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang pag-aalala sa boses ng kanyang anak. Okay na po kayo, Nay. Tumango si Mira, may luhang gumilid sa kanyang mata. Hinaplos niya ang pisngi ni Neo. Salamat, anak. Mahal na mahal ka ni Nanay. Mas mahal po kita, Nay, sagot ng bata, sabay yakap dito. Tahan na po. Hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Kayo po ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo. Makalipas ang ilang linggo, isang balita ang umuwi kay Neo na nagpapakislot sa tuwa. Nay, may field trip po kami, sigaw niya pagkapasok ng bahay. Iwinawagayway ang isang piraso ng papel, ang parents' consent form, sa San Rafael po. Sa Tech Expo. Makikita po namin yung mga robot at mga bagong computer. Natigilan si Mira. San Rafael. Ang pangalan pa lang ng lugar ay nagbalik ng alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang ospital.
Ang pagtatakwil. Ang simula ng kanyang bangungot. At ganun ba, anak, pilit niyang umiti. Opo. Pero kailangan po ng 200 pesos para sa bus at sa pagkain, sabi ni Neo, at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Alam niya, malaking halaga iyon para sa kanila. Pero nay, kung wala po tayong pera, okay lang po. Hindi na lang po ako sasama. Nakita ni Mira ang pag-asa sa mga mata ng anak na biglang napalitan ng pag-unawa. Ayaw niyang maging hadlang sa kaligayahan nito. Ayaw niyang ang mga multo ng nakaraan niya ang magkulong sa kinabukasan ng kanyang anak. Sinong nagsabing hindi ka sasama, sabi ni Mira, buo ang loob. Gagawa si nanay ng paraan. Doblehin natin ang luto ng ensaymada bukas. Sasama ka sa field trip na iyan. Muling nagliwanag ang mukha ni Neo. Talaga po, nay? Salamat po. Kinabukasan, sa malaking hall ng San Rafael Tech Expo, hindi magkamayaw ang mga bata sa pagkamangha. Mga dambuhalang screen, mga drone na lumilipad sa itaas, at mga robot na sumasayaw. Para kay Neo, isa itong bagong mundo. Ang galing, bulong niya sa kanyang katabi habang pinapanood ang isang robotic arm na bumubuo ng isang Rubik's Cube. Okay, class. Humanay na tayo, sabi ng kanilang guro, sige, Reyes. Magsisimula na ang talk ng ating keynote speaker. Siya ang may-ari ng lahat ng ito. Isang henyo sa teknolohiya. Dinala sila sa isang malaking auditorium. Habang naglalakad sa pasilyo, napatigil si Neo sa isang malaking poster. Nakalagay doon, Innovate, Inspire, Ignite. Stock Gigi Elio Vergara, CEO of Vergara Innovations. Ang nasa larawan ay isang lalaking matikas, nakasuot ng itim na turtleneck at blazer. Seryoso ang mukha, ngunit may kislap sa mga mata. May kung anong pamilyar sa mukha nito, pero hindi iyon pinansin ninyo. Mas nasasabik siya sa mga robot. Nagsimula ang programa. Pumanik sa entablado ang lalaki mula sa poster. Ang buong auditorium ay nagbigay ng masigabong palakpakan. Good morning, San Rafael, bati ni Elio Vergara. Ang kanyang boses ay malalim at kumpiyansa, pinalakas ng sound system. Today, we're not just talking about technology. We're talking about the future. About creating synergies, about disruptive innovation. Nakatayo si Elio sa gitna ng entablado, isang larawan ng tagumpay. Ang dating campus achiever na nangangarap sa rooftop ay isa na ngayong bilyonaryong innovator, kinikilala sa buong mundo. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kumpiyansa, may lungkot sa kanyang mga mata na hindi nakikita ng karamihan. 6 na taon na ang lumipas, pero hindi pa rin niya makalimutan ang dalaga sa Isla Verde. Ang dalagang bigla na lang naglaho na parang bula, na sinabi ng kanyang ina na umuwi na raw sa probinsya at ayaw na siyang makita. Isang kasinungalingan na pinaniwalaan niya sa loob ng maraming taon. Habang nagsasalita siya tungkol sa quantum computing, ang kanyang mga mata ay gumala sa audience. Mga estudyante, mga negosyante, mga propesor. At bigla, napako ang kanyang tingin. Sa isang hilera ng mga batang nakauniporme, may isang batang lalaki na nakatingin sa kanya nang may pagkamangha. Isang ordinaryong bata, kung hindi lang sa isang bagay. Nagpatuloy sa pagsasalita si Elio, pero ang isip niya ay lumilipad na. Pinilit niyang ibalik ang focus. And that is our flagship project, the Isla Verde Ecotech Hub, will not just revolutionize our data infrastructure, but also. Biglang umiti ang bata, marahil ay may nakitang nakakatuwa sa presentation. At sa pagngiti nito, 2 malalalim na biloy ang lumitaw sa magkabilang pisngi. Parang huminto ang mundo para kay Elio. Ang mga salita ay naglaho sa kanyang isipan. Ang script sa teleprompter ay naging mga patak lang ng liwanag. Ang mga biloy na iyon. Pangarap ko magkaanak na may dimples din, tulad mo, sabi ng isang dalaga sa kanya, habang nakahiga sila sa isang banig sa ilalim ng mga bituin sa Isla Verde. Para kahit saan ako tumingin, maaalala ko ang ngiti mo. Nag-flashback sa isip niya ang isang gabi sa rooftop ng kanilang unibersidad. Si Mira, tumatawa, ang buhok ay nililipad ng hangin. Inabot niya ang kamay nito at idinikit sa kanyang pisngi. Promise, pag yumaman ako, bibilhin ko lahat ng bituin para sa'yo. N.T. Vergara. Isang boses ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Napatingin siya sa host. Natigilan pala siya sa gitna ng pangungusap.
Ang buong audience ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Vivi apologies, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. As I was saying Pero hindi na niya maibalik ang kanyang konsentrasyon. Ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na bumabalik sa batang iyon. Ang hugis ng mukha, ang kislap ng mga mata, at higit sa lahat, ang mga biloy na iyon, isang perpektong kopya ng sa kanya. Sino ang batang iyon? Ang tanong ay parang dagundong sa kanyang isipan, mas malakas pa sa palakpakan ng mga tao nang matapos ang kanyang talumpati. Habang naglalakad siya pababa ng entablado, iisa lang ang kanyang pakay. Hindi ang mga mamumuhunan na naghihintay sa kanya. Hindi ang media. Kundi ang batang lalaking may mga biloy na gumising sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang inakalang patay na. Natapos ang palakpakan, pero para kay Elio Vergara, nagsisimula pa lang ang tunay na kaba. Bago pa man siya makuyog ng media at mga kasosyo, isa lang ang nasa isip niya, ang batang may mga biloy. Mabilis ang kanyang mga hakbang pababa ng entablado, ang mga mata inililibot ang nagkakagulong mga estudyante na papalabas na ng auditorium. Excuse me, sir, a question from. Later, putol ni Elio sa isang reporter, hindi man lang ito nilingon. Nakita niya ang grupo mula sa Mabini Elementary School, ang kanilang unipormeng dilaw at puti ay madaling hanapin. At doon, sa gitna ng mga ito, nakita niya ulit ang bata, masayang nakikipagkwentuhan sa isang kaklase. Miss Reyes, tawag ni Elio, ang boses ay may otoridad na nagpatigil sa guro. Gulat na napalingon si Gide, Reyes. N.T. Vergara. Sir. Yung batang yon, sabi ni Elio, itinuturo ng pasimple si Neo. Can just have a word with him. Sa kaguluhan ng mga batang sabik nang pumunta sa susunod na exhibit, may isang estudyanteng natulak. Nawalan ito ng balanse at bumagsak kay Neo. Sa isang iglap, natumba si Neo sa makintab na sahig, ang tuhod nito ay tumama sa matulis na gilid ng isang metal na harang. Aray, daing ng bata. Isang sigaw ang narinig, mas matinis kaysa sa daing ni Neo. Isang babae ang sumugod mula sa gilid, itinutulak ang mga batang nakaharang. Siya yung babae na kasama ng bata kanina, naisip ni Elio. Ang ina. Neo. Anak, sigaw ni Mira, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumuhod siya at tiningnan ang sugat ng anak. Hindi ito malalim pero malakas ang pagdurugo. Isang mahabang gasgas sa tuhod. Nang mga sandaling iyon, ang lahat ay tila huminto para kay Elio. Ang mukha ng babae, kahit may bakas ng pagod at takot, ay pamilyar. Ang paraan ng pagtawag nito sa pangalan ng bata. Ang mga matang puno ng panik. Miss, ako nang bahala, sabi ni Elio, lumuhod sa tabi nila. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang bulsa at mariing idiniin sa sugat para tumigil ang dugo. Nag-angat ng tingin si Mira. At ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ni Elio. Para siyang tinamaan ng kidlat. Ang mukha. Ang boses. 6 na taon pero hindi niya malilimutan ang lalaking iyon. Ang mga alaala, matamis at mapait, ay bumuhos na parang baha. Ang rooftop. Ang Isla Verde. At ang malamig na pagtatakwil ng ina nito. Agad siyang umurong, niyakap si Neo na para bang aagawin ito anumang oras. Salamat, pero okay lang kami, sabi niya, nanginginig ang boses. Pilit niyang itinayo ang anak. Kaya na namin. Pero dumudugo pa rin, giit ni Elio, tumatayo na rin. Tinitigan niya si Mira. Pasensya na, miss, pero magkakilala ba tayo? Pamilyar ka. Lalong nanginig si Mira. Hindi po. Nagkakamali lang po kayo, mabilis niyang sagot, iwinawaksi ang tingin. Kailangan na naming umalis. At least let me take him to a clinic. May private clinic ang kumpanya sa kabilang building. Mabilis lang, para malinis at magamot ng maayos yang sugat, alok ni Elio, ang boses ay puno ng sinserong pag-aalala. Huwag na po. Sa health center na lang sa amin, pagmamatigas ni Mira. Ang ideya na mapalapit sa mundo ng mga Vergara ay nagbigay sa kanya ng matinding takot. Nay, ang sakit po, ungol ni Neo, umiiyak na. Ang iyak ni Neo ang bumasag sa pagmamatigas ni Mira. Tumingin siya sa duguan nitong tuhod, pagkatapos ay sa determinadong mukha ni Elio. Wala siyang pagpipilian. Ang kapakanan ng anak niya ang pinakamahalaga.
Sige na po, pautal niyang sabi, sumusuko. Ang Vergara Corporate Clinic ay isang mundo ng katahimikan at karangyaan. Malinis, malamig at amoy antiseptic. Malayong malayo sa masikip na health center ng BRG. Mabini. Habang ginagamot ng isang nurse ang tuhod ninyo sa isang cubicle, naiwan si Mira at Elio na mag-isa sa waiting area. Walang nagsasalita. Si Mira ay nakayuko, pinaglalaruan ang mga daliri, pilit na iwinawaksi ang mga boses na nagsisimula na namang bumulong sa kanyang isipan. Tingnan mo. Bumalik ka rin sa kanila. Ang kahinaan mo. Si Elio naman ay hindi maalis ang tingin kay Mira. May kung anong kirot sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang babae. Bakit siya ganito kaapektado? Elio. Isang matigas na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Elio. Ang kanyang ina, si Doña Minerva, ay nakatayo sa may pinto, kasama ang dalawang assistant. Kadarating lang nito mula sa isang board meeting. Ma! Anong ginagawa niyo rito? Nakita ko ang komosyon sa baba. Sinabi ng staff na may inakyat kang bata rito. Anong nangyari? Tanong ni Minerva, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Elio, kundi nakapako kay Mira. At pagkatapos, sa anak nito nakalalabas lang ng cubicle, akay-akay ng nurse, may benda na sa tuhod. Napatda si Doña Minerva. Ang mga mata ng bata. Ang buhok. At nang humiti ito ng bahagya kay Elio, lumitaw ang mga biloy. Walang duda. Parang pinagbiyak na bunga. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Doña Minerva. Ang multo ng nakaraang 6 na taon ay biglang nagkatawang tao sa anyo ng isang batang lalaki. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kawawang bata, sabi niya, ang boses ay nagbago at naging malambing. Lumapit siya kay Neo. Anong pangalan mo, iho? Neo po, magalang na sagot ng bata. At ikaw ang ina, baling ni Minerva kay Mira, na ngayon ay namumutla na parang papel. Tumango lang si Mira, hindi makapagsalita. Ang presensya ng matanda ay parang isang pader na humaharang sa kanyang paghinga. Elio, iwan mo muna kami, utos ni Minerva. May kailangan lang akong ayusin dito. Bumalik ka na sa mga bisita mo. Pagkatapos ay bumaling siya sa isa niyang assistant. At ikaw, manatili ka. Tulungan mo ang mag-ina. Kahit nag-aalangan, sumunod si Elio. Pagkaalis niya, nagbago ang anyo ni Minerva. Nawala ang pag-aalala, napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Ibinulong niya sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si Cynthia. Kumuha ka ng sample, mariin niyang utos, halos hindi bumubuka ang bibig. Buhok, laway, kahit ano. Ay secure mo ang sample. Dalhin mo sa Lucas. Ipad na test, compare sa data ni Elio na nasa file. I rush mo. Discreetly. Walang dapat makaalam. Naiintindihan mo? Yes, ma'am, sagot ni Cynthia, bahagyang tumango. Lumapit si Cynthia sa nurse at may ibinulong. Maya-maya, bumalik ang nurse kay Neo. Neo, kailangan lang natin kumuha ng konting laway gamit itong cotton swab, ha? Para masigurado nating walang infection. Mabilis lang to. Walang kamalay-malay si Neo na pumayag. Habang kinukuhanan siya ng sample, si Mira naman ay abala sa pag-aalala sa isa pang bagay. Nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang text mula kay Aling Dena, ang kapitbahay niyang nagbabantay sa kanilang bahay. Mira, pumunta rito mga taga-ditoy. May nag-report daw na di mo naaalagaan si Neo. Hinahanap ka. Halos mabitawan ni Mira ang telepono. Last gayo. Kukunin nila ang anak niya. Ito ang pinakamatindi niyang kinatatakutan. Ang mga bulong sa kanyang isip ay biglang naging mga sigaw. Sabi sa'yo pabigat ka. Hindi ka karapat-dapat na ina. Kukunin nila siya. Nagsimula siyang manginig. Nagdilim ang kanyang paningin. Kailangan na naming umuwi, sabi niya, hinila si Neo. Uwi na tayo, anak. Nagulat si Minerva sa biglaang pagbabago ng kilos ni Mira. Pero mas mabuti na ito. Kailangan niyang paalisin ang mag-ina bago pa may makahalata. Sige, Ija. Cynthia, ihatid mo sila sa labas.
Bigyan mo ng pamasahe. Habang nagmamadaling umalis si Mira, hila-hila si Neo, ang isip niya ilumilipad. Ang barangay hall. Ang mga tagad-stoli. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang alagaan ang anak niya. Hindi nila pwedeng kunin si Neo sa kanya. Si Neo na lang ang mayroon siya. Sa loob ng isang steril na laboratorio, kinagabihan, binuksan ni Cynthia ang isang selyadong brown envelope at iniabot ito kay Doña Minerva na naghihintay sa loob ng kanyang kotse. Binuksan ito ng matanda. Isang papel lang ang laman. Puno ng mga numero at teknikal na salita, pero iisa lang ang mahalaga sa ilalim. Probability paternity, 99.9%. Humigpit ang hawak ni Doña Minerva sa manibela. Hindi siya nagulat. Kinumpirma lang nito ang kanyang hinala. Ang batang iyon ay isang Vergara. Dugo ng kanyang dugo. Ang tagapagmana. Pero hindi tuwa ang naramdaman niya, kundi isang malamig na determinasyon. Ang batang ito ang kanyang alas. Ang susi para tuluyan ng makontrol ang kinabukasan ng kanyang pamilya at ni Elio. Ngunit ang ina nito, ang babaeng may basag na isipan, ay isang malaking balakid. Isang mansa na kailangang burahin. Maingat niyang itinupi ang resulta ng EEG test at inilagay sa kanyang bag. Hindi ito pwedeng malaman ni Elio. Hindi pa ngayon. Gagamitin niya ito sa tamang panahon. Gagamitin niya ito para makuha ang gusto niya. Pinagmasdan niya ang mga numerong magiging susi o magiging sandata. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Minerva Vergara. Isang ngiti ng tagumpay. Ang sumunod na linggo ay isang ipu-ipo ng kaguluhan para kay Mira. Ang banta ng Fegzio ay nakabitin sa kanyang ulo na parang isang espada. Araw-araw, dinadalaw siya ng social worker, tinatanong tungkol sa kanyang pamumuhay, sa kanyang kikalusugan, at sa kanyang kakayahang maging ina. Bawat pagbisita ay isang pagsubok, isang paalala ng kanyang kahinaan. Ang mga boses sa kanyang isipan ay lalong lumakas, sinisisi siya, kinukutya ang bawat kilos niya. Mira, we just want to ensure Neo's welfare, sabi ng social worker, isang babaeng may malumanay na boses ngunit may matalas na tingin. Kung mapatunayan naming hindi stable ang environment niya, we might have to take him into temporary custody. Ang mga salitang temporary custody ay parang hatol ng kamatayan para kay Mira. Yayakapin niya si Neo sa gabi, mas mahigpit kaysa dati, takot na baka ito na ang huling gabi na magkasama sila. Sa gitna ng lahat ng ito, isang hindi inaasahang tulong ang dumating. Isang hapon, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang maliit na paupahan. Bumaba mula rito si Elio Vergara. Nagulat ang mga tsismosang kapitbahay, pero mas nagulat si Mira. Elio, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, nakaharang sa pinto na para bang pinoprotektahan ang kanyang teritoryo. Gusto kong tumulong, sabi ni Elio, ang boses ay sinsero. Nalaman ko ang tungkol sa Sethi. Ang ina ko, she has connections. Pwede siyang tumulong para maayos to, para patunayang isa kang mabuting ina. Nagduda si Mira. Ang ina niya. Si Doña Minerva, ang babaeng nagtakwil sa kanya, ang tutulong sa kanya. Parang isang masamang biro. Bakit niyo gagawin yon? Dahil sa nangyari sa Tech Expo. Pakiramdam ko, may responsibilidad ako, paliwanag ni Elio. At dahil sa anak mo. Nakita kong mahal na mahal mo siya. Please, Mira. Let us help. Ang gusto lang namin ay imbitahan kayo sa mansyon. For dinner. Para ipakita sa social worker na mayroon kayong support system. Isang outreach program, yon ang sasabihin natin. Walang masama. Nag-aalangan si Mira. Ang pumasok sa lungga ng mga Vergara ay parang pagpasok sa hawla ng leon. Pero ang isipin na mawawalay sa kanya si Neo, iyon ang mas nakakatakot. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Ang mansyon ng mga Vergara ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Nakatayo sa tuktok ng isang burol sa San Rafael, tanaw ang buong syudad. Habang naglalakad sila ni Neo sa mahabang pasilyo na gawa sa marmol, pakiramdam ni Mira ay lumiliit siya. Ang mga dambuhalang painting sa dingding ay tila nakatingin sa kanya, nang huhusga. Ito ang mundong minsan niyang pinangarap na maging bahagi, pero ngayon ay kinatatakutan niya. Ang hapunan ay isang formal at nakakailang na kaganapan.
Isang mahabang mesa na puno ng mga kubyertos na hindi alam ni Mira kung para saan. Si Donna Minerva ay nasa kabilang dulo, ngumingiti na parang isang mapagmalasakit na lola, pero ang mga mata nito ay kasing lamig pa rin ang dati. Si Elio ay nakaupo sa tabi ni Mira, pilit na gumagawa ng usapan. "Kamusta ang tuhod mo, champion?" tanong ni Elio kay Nyo. "Okay na po, Tito Elio." "Magaling na po yung nurse nyo," masayang sagot ng bata, na tila hindi alintana ang bigat ng atmosfera. Siya lang ang tanging komportable sa silid na iyon. Habang kumakain, aksidenteng nahawakan ni Elio ang kamay ni Mira nang sabay nilang abutin ang pitsel ng tubig. Isang kislap ng kuryente ang gumapang sa braso ni Mira. Bigla siyang nanginig. Ang pamilyar na init ng kamay ni Elio ay nagbalik ng isang alaalang parehong matamis at masakit. "Huwag mong bibitawan ang kamay ko, ha?" bulong ni Elio habang naglalakad sila sa dalampasigan. 6 na taon na ang nakalipas. "Kahit kailan, hindi," sagot niya noon. Bigla niyang binawi ang kanyang kamay. "Pasensya na," sabi niya, yumuko. "Mira, ayos ka lang?" tanong ni Elio, may pag-aalala. Tumango lang si Mira, pero sa loob-loob niya, nagkakagulo na. Ang pagmamahal na akala niya'y patay na ay tila muling nabubuhay. Pero kasabay nito ang takot. Ang trauma. Ang mga boses. "Huwag kang maniwala dyan," bulong ng isang tinig. "Pekeng-peke ang lahat ng ito. Isang palabas lang. Gagamitin ka lang niya," sabat ng isa pa. "Tulad ng dati." Selos. Takot. Pag-asa. Ang tatlong emosyon ay naghahalo sa kanyang puso, isang magulong bagyo na hindi niya maintindihan. Mahal pa ba niya si Elio? O galit siya rito? Umaasa ba siyang magiging totoo ang lahat ng ito? O natatakot siyang isa lang itong pain para sa isang mas malaking bitag? Pagkatapos ng hapunan, inaya ni Minerva si Neo na tingnan ang silid-aklatan. "Marami akong mga libro doon, iho. Siguradong magugustuhan mo." Habang namamangha si Neo sa libu-libong libro, naiwan si Mira at Elio sa hardin. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga alitaptap sa ibaba. "Mira," panimula ni Elio, ang boses ay malumanay. "Tungkol sa nangyari 6 na taon na ang nakakalipas, kailangan mong malaman ang totoo." Humarap si Mira sa kanya. "Ang totoo? Aling totoo? Na isa lang akong libangan? Na isa lang akong pagkakamali?" Umiling si Elio, may sakit sa kanyang mga mata. "Hindi kita iniwan noon dahil hindi kita minahal, Mira. Mahal na mahal kita. Pero sinabi sa akin ni Mama na umalis ka na raw. Na ayaw mo na akong makita. Na sumama ka raw sa ibang lalaki pabalik sa probinsya ninyo. Hinalughog kita, pero hindi kita mahanap. Maniwala ka, Mira. Araw-araw, gabi-gabi, ikaw ang iniisip ko." Ang mga salita ni Elio ay parang balsamo at lason sa pandinig ni Mira. Gusto niyang maniwala. Isang bahagi niya ay desperadong gustong maniwala. Pero ang isa pang bahagi, ang basag na bahagi, ay sumisigaw ng pagdududa. Sa loob ng malawak na silid-aklatan, abala si Neo sa pagtingin sa isang malaking picture book tungkol sa mga dinosauro. Nakaupo siya sa isang maliit na sulok, sa likod ng isang mataas na estante, kaya hindi siya nakikita mula sa may pinto. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Minerva, kasama ang isang lalaking nakaunipormeng barong, ang abogado ng pamilya, si Atty. Salcedo. Hindi nila napansin ang bata sa sulok. "So, Minerva, sigurado ka na ba sa plano?" tanong ng abogado, umupo sa isang leather na silya. Sagot ni Doña Minerva, ang kanyang boses ay walang bahid ng pagiging mapagmalasakit na lola. Ito ay malamig at matalas. Ang fast fifth case ay simula pa lang. Gagamitin natin iyon para patunayan na unfit mother ang babaeng iyon. Her psychological records from 6 years ago will help. Hindi magiging mahirap na kumbinsihin ang korte na delikado ang bata sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Neo. Pinag-uusapan nila ang nanay niya. At pagkatapos, tanong ni Atty. Salcedo. "Pagkatapos, we will file for sole custody," patuloy ni Minerva. Ang batang si Neo ang kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng ito. Kailangan siyang palakihin dito sa tamang environment. Malayo sa kahirapan at kabaliwan ng ina niya. Humigpit ang hawak ni Neo sa librong hawak niya. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis.
Anong gagawin natin sa babae? Kay Mira. Huminto si Minerva, tumanaw sa bintana. May kilala akong pribadong mental facility sa probinsya. Tahimik. Malayo sa lahat. Doon ang lugar niya. Ikukulong natin siya roon para sa sarili niyang kapakanan. At para hindi na siya kailanman makagulo sa buhay ng apo ko. Hindi na makahinga si Neo. Ikukulong ang nanay niya. Kukunin siya ng lola niya. Ang mabait na lola na nagpakain sa kanya ng ice cream kanina ay isa palang halimaw. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, yumuko siya, itinago ang sarili sa likod ng estante, takot na baka makita siya. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, tahimik na umiiyak. Ang perpektong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga ngiti, ang imbitasyon, ang pagkain, lahat pala ay isang kasinungalingan. Isang malaking, masamang plano para kunin siya at itapon ang kanyang nanay. Sa hardin, nagpapatuloy pa rin si Elio sa kanyang paliwanag, walang kamalay-malay sa kasamaang nabubuo sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Mira, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa iyo. Pero si Neo, sa loob ng silid-aklatan, ay nakagawa na ng desisyon. Hindi siya papayag. Kailangan niyang iligtas ang kanyang ina. Kailangan niyang sabihin sa isang tao ang kanyang narinig. At ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya sa lugar na iyon, bukod sa kanyang ina, ay ang lalaking may mga biloy na katulad ng sa kanya. Ang lalaking tinawag niyang Tito Elio. Hindi kita iniwan noon dahil hindi kita minahal, Mirat. Ang mga salita ni Elio ay nakabitin sa malamig na hangin ng hardin, isang desperadong pakiusap, isang pag-asa. Ngunit bago pa man makasagot si Mira, isang maliit na figura ang humahangos na tumakbo mula sa loob ng mansyon, ang mga hikbi nito'y pumunit sa katahimikan ng gabi. Tito Elio. Nay. Sinyo. Ang mukha ng bata ay basang-basa sa luha, ang kanyang mga mata inanlalaki sa takot. Tumakbo siya diretso kay Elio at niyakap ng mahigpit ang mga binti nito. Anak, anong nangyari? Gulat na tanong ni Mira, lumuhod para magpantay sila ng anak. Neo. Hey, what's wrong? Tanong din ni Elio, ang pag-aalala ay agad na pumalit sa pagnanais niyang makuha ang loob ni Mira. Si Lola Minerva po, humihikbing sabi ni Neo, nanginginig ang buong katawan. Sabi po niya sa kausap niya ikukulong kanya, Nay. Sa isang lugar na malayo. At ako po kukunin niya ako sa inyo. Parang isang malakas na sampal ang narinig ni Elio. Tumingin siya kay Mira, na ngayon ay parang estatwang natigilan, ang mukha'y blanko sa pagkabigla. Ano? Neo, baka nagkamali ka lang ng dinig. Hindi po, giit ng bata, lalong humigpit ang yakap. Narinig ko po. Sabi niya, unfit mother ka raw po. Gagamitin daw po niya yung fefe. Pag nakuha na niya ako, ikukulong ka na niya, Nay. Ayoko po. Ayoko pong mawalay sa inyo. Ang bawat salita ni Neo ay parang punyal na tumatarok sa puso ni Elio. Ang biglaang pagtulong. Ang imbitasyon. Ang outreach program. Lahat ng iyon. Lahat pala ay isang palabas. Isang masalimuot na bitag na inihanda ng sarili niyang ina. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura, isang mainit, nagniningas na galit. Tumingin siya kay Mira. Ang blankong ekspresyon nito ay napalitan ng purong takot. Iyon na. Ang lahat ng paranoia niya, lahat ng bulong sa kanyang isipan, ay nagkatotoo. Sinabi na sa'yo. Isang bitag. Isang malaking bitag. Nagsimulang umurong si Mira, hila-hila si Neo. Aalis na kami, sabi niya, ang boses ay basag. Kailangan na naming umalis dito. Pero alam ni Elio na hindi na sila basta-basta makakaalis. Ang mga gwardiya sa gate ay tauhan ng kanyang ina. Kung lalabas sila sa harap, para na rin silang sumuko. Hinawakan ni Elio ang braso ni Mira. Sandali, mariin niyang sabi. Hindi dyan ang daan. May desisyon sa kanyang mga mata. Isang desisyong babago sa lahat. Magtiwala ka sa akin, Mira. Please. Kahit ngayon lang. I swear on in thy life, hindi niya kayo makukuha. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial, prep the speedboat. Now. Self-dock. Walang dapat makaalam. Walang logbook.
Get us to the island. Now. Pagkatapos, hinila niya sina Mira at Neo papunta sa madilim na bahagi ng hardin, palayo sa mga ilaw ng mansyon, palusot sa isang maliit na tarangkahan na patungo sa isang pribadong daan pababa ng burol. Ang pagtakas ay mabilis at tahimik. Bawat kaluskos ng mga dahon, bawat tunog ng kuliglig, ay nagpapatalon sa puso ni Mira. Ito ay isang pagdukot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tinatakasan mula sa liwanag patungo sa dilim. Sila ay tumatakas mula sa isang mapanlinlang na liwanag, umaasang makahanap ng tunay na kanlungan sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang dagat ay madilim at hindi mapakali. Ang speedboat ay humaharurot sa ibabaw ng tubig, ang tunog ng makina nito ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan. Si Neo, na pagod na sa pag-iyak, ay nakatulog sa mga bisig ni Mira, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Si Elio ang nagmamaneho, ang mga mata ay nakatuon sa unahan, ngunit ang isip ay nasa babaeng katabi niya. Nakatingin lang si Mira sa kawalan, sa itim na tubig na kanilang nilalandas. Inilagay niya ang kanyang buong tiwala, ang buhay niya at ng kanyang anak, sa kamay ng lalaking minsan na siyang binigo, sa anak ng babaeng gustong sumira sa kanya. Bakit ako sumama? Tantanong niya sa sarili, habang ang malamig na hangin ang dagat ay humahaplos sa kanyang mukha. Ang sagot ay hindi simple. Sumama siya dahil sa takot, ang takot na kunin si Neo, ang takot na ikulong. Ngunit may iba pa. Sumama siya dahil sa isang kislap na nakita niya sa mga mata ni Elio. Ang galit. Ang purong, walang halong galit na nakita niya sa mga mata nito nang marinig ang plano ni Minerva. Iyon ang galit na hinintay niyang makita 6 na taon na ang nakalipas. Iyon ang galit na nagsasabing, kahit anong mangyari, poprotektahan ko kayo. At sa isang saglit, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, naniwala siya roon. Pagdaong nila, isang ibang-ibang Isla Verde ang sumalubong sa kanila. Hindi ito ang isla ng fiesta at mga turista mula sa kanyang alaala. Ito'y isang pribadong santuwaryo. Tahimik. Payapa. May ilang modernong gusali na gawa sa salamin at kahoy, perpektong nakahalo sa kalikasan. Isang babaeng nasa mga huling bahagi ng 40, may mahinahong ngiti at matatalinong mata, ang sumalubong sa kanila sa pantalan. Selena, salamat sa pagdating, sabi ni Elio. Walang problema, Elio, sagot ng babae. Binaling niya ang tingin kay Mira, ang kanyang mga matay puno ng pag-unawa, hindi awa. Welcome sa Montefalco Wellness Center, Mira. Ako si Selena Montefalco. Ligtas kayo rito. Ang lugar ay hindi isang ospital. Isa itong retreat. Isang lugar para sa paghilom. Dinala sila sa isang maliit na villa na nakaharap sa dagat. May 2 kwarto, isang maliit na sala, at isang balkonaheng tanaw ang walang katapusang asul na tubig. Magpahinga muna kayo, sabi ni Elio. Walang sinumang makakahanap sa inyo rito. Walang makakagulo. As promise. Kinabukasan, habang si Neo ay masayang naglalaro sa dalampasigan kasama ang isang mapagkakatiwalaang staff, sinimula ni Selena ang kanyang sesyon kay Mira. Ang therapy room ay simple lang. 2 komportabling upuan, isang mababang mesa, at isang malaking bintanang salamin na nakaharap sa dagat. Ang parehong dagat na naging saksi sa kanyang bangungot. Mira, alam kong mahirap ito, panimula ni Selena. Pero para gumaling ka, para lumaban ka para kay Neo, kailangan nating harapin ang mga anino. Natahimik si Mira. Ano ang sinasabi ng mga boses, Mira? Kaninong mga boses ang naririnig mo? Umiling si Mira. Ayokong pag-usapan. Hindi ako ang kalaban mo rito, Mira, sabi ng doktora, hindi nagbabago ang tono. Ang kalaban mo ay ang mga boses na nagsasabing mahina ka. Ang kalaban mo ay ang takot na bumabalot sa iyo. At para matalo ang kalaban, kailangan mo siyang pangalanan. Huminga ng malalim si Mira, nanginginig. Iyong nanay niya, bulong niya. Si Doña Minerva. Sinasabi niyang pabigat ako. Isang kahihiyan. Ano pa? Kasalanan mo malandi ka, biglang umalingaw sa isip niya ang isang magaspang na boses. Ang boses. Napahawak siya sa kanyang sentido. At yung boses niya. Nino. Hindi makasagot si Mira. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Mira, 6 na taon na ang nakalipas, sabi ni Selena, mas mariin ngayon.
6 na taon mo nang dinadala ang bigat na hindi dapat sa'yo. Ang nangyari sa'yo sa islang ito hindi mo kasalanan. Ang mga salitang iyon ang pumitik sa isang bagay sa loob ni Mira. Galit. Isang galit na matagal na niyang ikinukubli sa ilalim ng takot at kahihiyan. Kasalanan mo. Kung hindi ka lang sana lumabas ng gabing iyon. Kung hindi ka lang sana nagtiwala. Hindi bulong ni Mira sa sarili. Gusto mo rin naman, di ba? Inakit mo siya. Hindi. Walang maniniwala sa'yo. Isang hamak na tindera laban sa isang makapangyarihang tao. Hindi. Biglang napatayo si Mira, ang mga kamaoy nakakuyom, ang mga luhay bumubuhos sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighati na kinimkim niya sa loob ng 6 na taon ay sumabog. Hindi di kasalanan, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa buong silid, puno ng sakit at pagtutol. Wala akong kasalanan. Sa labas ng silid, nakatayo si Elio, nakasandal sa pader. Narinig niya ang sigaw ni Mira. Bawat salita ay parang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ang sakit sa boses nito, ang bigat na dinala nito ng mag-isa sa loob ng napakaraming taon, kasalanan niya. Kasalanan ng pamilya niya. Sa isang saglit, sa pagsigaw na iyon, may bahagyang liwanag na pumasok sa kaluluwa ni Mira. Isang pag-amin. Isang paglaya. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Biglang may umugong. Isang tunog na hindi galing sa kalikasan. Isang ugong na papalakas ng papalakas, sinisira ang katahimikan ng isla. Lumabas si Elio sa balkonahe, kasunod si Selena at si Mira. Mula sa kalangitan, isang itim na helikopter ang papalapit, lumilipad ng mababa. Lumapag ito sa helipad na hindi kalayuan sa villa, ang malakas na hangin mula sa elisin nito ay nagyugyug sa mga puno ng niyog. Bumukas ang pinto ng helikopter. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit at itim na salamin ang bumaba, naglalakad na parabang pag-aari niya ang buong isla. Mayroon siyang ngisi sa labi, isang ngising nagpalamig sa dugo ni Mira. Kilala niya ang lalaking iyon. Si Franco Cruz. Ang kasosyo sa negosyo ng mga Vergara. Ang totoong halimaw sa kanyang bangungot. Elio! Anong ginagawa niya rito? Sigaw ni Mira, ang boses ay puno na naman ng takot. Agad siyang hinila ni Elio sa likod niya, na parabang isang panangga. Anong kailangan mo, Franco? Malamig na tanong ni Elio, ang galit ay malinaw sa kanyang boses. Naglakad si Franco palapit, walang takot, ang ngisi hindi nawawala. Long time no see, Mira, bati niya, bago ibinaling ang tingin kay Elio. Easy lang, Vergara. Hindi ako naparito para makipag-away. Naparito ako para makipagnegosasyon. Wala tayong dapat pag-usapan, sagot ni Elio. Oh, meron, sabi ni Franco, mas lumapad ang ngisi. Dahan-dahan, may kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit, itim na big drive. Ipinakita niya ito sa kanila, iwinawagayway na parang isang tropeo. Alam mo kung anong laman nito, Elio? Tanong niya. Laman nito ang lahat ng sikreto ng pamilya niyo. Mga bank account sa ibang bansa, mga ghost project, mga lagay sa gobyerno. Lahat ng pwedeng magpabagsak sa buong Vergara Empire. Humigpit ang kamao ni Elio. Blackmail? Let's call it business proposal, sabi ni Franco. Tumingin siya kay Mira, ang mga matay puno ng kalaswaan. Pero may isa pa itong laman. Isang special feature. Hawak ko rito ang footage ng gabing iyon, Mira. Ang gabing sinira kita. Gusto mong mapanood ulit? Halos masuka si Mira. Naramdaman niya ang kamay ni Elio na mas humigpit sa kanyang braso, sumusuporta. Umalis ka na, utos ni Elio, ang boses ay nagbabanta. Tumawa si Franco. Aalis ako. Pero iisipin ko muna ang presyo. Iisang bagay lang naman ang gusto ko kapalit ng lahat ng ito. Tumingin siya diretso kay Mira. Siya. Ngunit bago pa man makasagot si Elio, nagpatuloy si Franco, ibinubunyag ang huling baraha na tatapos sa lahat. Pero huwag kang mag-alala, Elio. Flexible ako. Itinago niya ang ESB. Sabihin mo sa mommy mo, handa na akong makipag-usap. Alam na alam niya ang numero ko. After all, siya ang nagbayad sa akin 6 na taon na ang nakalipas para manahimik at maglaho. Ang tanong, magkano naman kaya ang bayad niya ngayon para itago ko ulit ang lahat?
Ang mga salita ni Franco Cruz ay parang bombang sumabog sa tahimik na isla, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Siya ang nagbayad sa akin 6 na taon na ang nakalipas para manahimik. Ang revelasyon ay umikot-ikot sa isipan ni Elio, isang nakalalasong katotohanan na mas masakit pa sa anumang sampal o suntok. Ang kanyang ina. Ang sarili niyang ina. Hindi lang niya itinago ang krimen. Binayaran niya ito. Isang linggo. Isang linggo lang ang lumipas mula sa pagdating ni Franco sa isla, pero para sa kanila, iyon na yata ang pinakamahaba at pinakamabigat na linggo ng kanilang buhay. Sa tulong ni Selena at ng isang matapang at matalinong abogado na personal na kinuha ni Elio, isang abogadong walang koneksyon sa pamilya Vergara, bumuo sila ng isang kaso. Hindi lang laban kay Franco, kundi laban sa lahat ng multo ng nakaraan. Ang araw ng pagdinig ay dumating. Ang courtroom ay malamig at puno ng tensyon. Sa isang panig, si Franco Cruz, nakangisi pa rin na parabang sigurado sa kanyang pagkapanalo. Sa kabilang panig, si Elio, matigas ang anyo, nakaupo sa likod ni Mira. Si Mira. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida, isang kulay na pinili niya para sumimbolo sa katotohanan at pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan, ngunit ang kanyang mga mata ay diretsyo, matatag. Sa tabi niya, si Neo, hawak ng mahigpit ang kanyang kamay. Ang unang isinalang ay ang pinakabatang testigo. Si Neo Dalisay. Neo, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang narinig mo sa silid-aklatan ng mansyon ng mga Vergara? Tanong ng kanilang abogado, si Atty. Reyes. Tumayo si Neo sa isang maliit na upuan para maabot ang mikropono. Tumingin siya sa kanyang lola Minerva, na nakaupo sa kabilang panig kasama ang abogado nito, ang mukha'y balot sa pagkukunwaring pag-aalala. Sa isang saglit, nag-alinlangan ang bata. Ang lola na minsan niyang minahal. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina. Nakita niya ang takot, ngunit nakita rin niya ang lakas sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. Narinig ko po si Lola Minerva, nagsimula si Neo, ang kanyang boses, kahit bata, ay malinaw at matatag. Sabi po niya, kukunin niya ako kay nanay. Sabi po niya, ikukulong niya si nanay sa isang lugar na malayo kasi baliw daw po si nanay. Sabi po niya, si nanay ay isang unfit mother. Isang bulungan ang umalinggaw sa courtroom. Si Doña Minerva ay napapikit, ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimulang gumuho. At ano pa ang sinabi niya, Neo? Sabi po niya ako daw po ang tagapagmana. Kaya kailangan niya akong kunin. At si nanay kailangan daw pong itapon para hindi makagulo. Pagkatapos magsalita, bumaba si Neo sa upuan at tumakbo pabalik sa kanyang ina. Niyakap siya ni Mira ng mahigpit, ang mga luhay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pagmamalaki. Ang kanyang maliit na bayani. Ang kanyang tagapagtanggol. Sunod na tinawag sa witness stand si Mira Dalisay. Nanginig ang kanyang mga tuhod habang naglalakad siya papunta sa harap. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro. Pag-upo niya, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Franco Cruz, nakatingin sa kanya ng may pang-aasar. Biglang bumalik ang mga boses. Tingnan mo, walang maniniwala sa'yo. Pag-aaksaya lang ng panahon. Pumikit si Mira. Naalala niya ang sinabi ni Selena. Ang mga boses ay multo lang ng nakaraan, Mira. Ikaw ang may kontrol. Ikaw ang mas malakas. Pagdilat niya, hindi na niya tiningnan si Franco. Tumingin siya sa huwes, kay Atty. Reyes at kay Elio. Entes Dalisay, panimula ni Atty. Reyes, maaari mo bang isalay sa korte ang mga pangyayari noong gabi ng Agosto 15, 6 na taon na ang nakalipas, sa Isla Verde? Huminga ng malalim si Mira. At nagsimula siyang magkwento. Isinalaysay niya ang lahat. Ang fiesta. Ang pangako nila ni Elio. Ang pag-iisa niya sa dalampasigan. At ang pagdating ni Franco. Sinubukan niya akong halikan, sabi ni Mira, ang boses ay nagsisimulang manginig. Tumanggi ako. Nagalit siya. Tinulak niya ako. Huwag. Baka may makarinig sa'yo. Manahimik ka, sigaw ng isang boses sa kanyang isipan. Pinilit niyang labanan ito. Kinalagkad niya ako sa madilim na bahagi ng baybayin malapit sa bangin. Sumigaw ako, pero malakas ang tugtog mula sa fiesta.
Walang nakarinig. Ang mga detalye ay nagiging malabo sa kanyang isipan, isang halo ng totoong alaala at ng mga bangungot na nilikha ng kanyang trauma. Iyon ang ginamit ng abogado ni Franco laban sa kanya. Your Honor, the witness testimony is inconsistent. Her psychological evaluation from 6 years ago clearly states she suffers from trauma-induced psychosis. Hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang mga alaala, sigaw ng abogado ni Franco. Dito na pumasok ang psychiatric evaluation ni Selena Montefalco. Your Honor, it's true that Ds. Dalisay suffers from ZF, which can cause fragmented memories and auditory hallucinations, paliwanag ni Selena sa witness stand. However, the core of her trauma is real. The emotional and psychological scars she carries are consistent with a victim of violent sexual assault. Ngunit kulang pa rin. Ang depensa ay matibay. Salita laban sa salita. Isang key-valued na babae laban sa isang respetadong negosyante. Hanggang sa isinalang na ang huling testigo ng prosekusyon. Si Elio Vergara. Inilabas ni Atty. Reyes ang itim na big drive na isinuko ni Elio sa kanila. Duty Vergara, ano po ang laman ng drive na ito? Laman yan ang mga ebidensya ng attempted extortion at blackmail na ginawa ni Franco Cruz laban sa akin at sa aking pamilya, sagot ni Elio. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. At laman din yan ang isang video. Isang video na nagpapatunay sa krimen na ginawa niya kay Mira Dalisay 6 na taon na ang nakalipas. Nagkagulo ang courtroom. Ipinakita ang video sa isang screen para lamang sa huwes at sa mga abogado. Ang video ay malabo, kuha sa isang security camera na nakatago, ngunit sapat na para makita ang karahasan. Ang pagpupumiglas ni Mira. Ang walang awang pag-attack ni Franco. Nawala ang ngisi sa mukha ni Franco. Napalitan ito ng pamumutla. Ngunit hindi pa tapos si Elio. May isa pa siyang pasabog. Ang pinakamasakit sa lahat. Your Honor, sabi niya, ang boses ay basag sa emosyon. May isa pa akong kailangang ibunyag. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang taong nag-utos kay Franco Cruz na itago ang krimeng ito ang taong nagbayad sa kanya, para manahimik at umalis ang taong nag-obstruct ng justice, para protektahan ang pangalan ng aming pamilya ay ang sarili kong ina. Si Doña Minerva Vergara. Ito na ang turning point. Ang testimonya ng sarili niyang anak ang tuluyang nagpaguho kay Doña Minerva. Sa cross-examination, wala na siyang nagawa kundi ang umamin. Bakit niyo ginawa iyon, Doña Minerva? Tanong ni Atty. Reyes. Umiiyak, sumagot ang matanda, ang kanyang boses ay puno ng pait. Para sa pamilya. Para sa pangalan natin. Ayokong madungisan ang pangalan ng mga Vergara dahil sa isang iskandalo. Ayokong masira ang kinabukasan ni Elio dahil sa isang hamak na babae. Kahit na ang kapalit ay ang hustisya para sa isang inosenteng biktima. Hindi na nakasagot si Doña Minerva. Bumagsak na lang siya sa kanyang upuan, umiiyak, talunan. Ang reynang minsa ay naghari sa San Rafael ay isa na ngayong bilanggo ng sarili niyang kayabangan. Dumating ang araw ng hatol. Ang courtroom ay puno ng mga kamera at reporter. In the case of the people of the Philippines versus Franco Cruz, sabi ng huwes, ang boses ay umaalinggao sa katahimikan. This court finds the defendant, Franco Cruz, guilty beyond reasonable doubt of the crime of sexual assault and attempted extortion. He is hereby sentenced to reclusion perpetua, or life imprisonment. Isang hininga ng lunas ang kumawala sa mga labi ni Mira. Niyakap niya si Elio. And in the case against Minerva Vergara, patuloy ng huwes. This court finds her guilty of obstruction of justice. Given her age and health condition, she is sentenced to house arrest and is ordered to pay significant moral and exemplary damages to the victim, Ds. Mira Dalisay. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Ang mga multo na bumabagabag kay Mira sa loob ng 6 na taon ay sa wakas ay nailagay sa kanilang mga kinalalagyan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Paglabas nila ng courtroom, sinalubong sila ng mga kumikislap na ilaw ng kamera. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Elio ang kamay ni Mira at ang kamay ni Neo. Magkahawak kamay silang tatlo, humarap sa bagong umaga, handa nang simulan ang paghilom.
Ang hustisya ay naibigay, ngunit ang tunay na paglalakbay tungo sa kapayapaan ay ngayon palang magsisimula. Ang hatol ng korte ay hindi isang magic wand na bumura sa lahat ng sakit. Isa lamang itong pinto. Isang pinto na nagsara sa isang madilim na kabanata at nagbukas sa isa pang mas maliwanag, ngunit mas mahirap na daan, ang daan patungo sa tunay na paghilom. Sa utos ni Elio, ang Montefalco Wellness Center ay naging pansamantalang tahanan ni Mira. Hindi bilang isang pasyente na nakakulong, kundi bilang isang residenteng natututong muling buuin ang sarili. Araw-araw, kasama si Evie Selena, hinaharap ni Mira ang kanyang mga multo. Hindi na siya takot sa mga boses. Natutunan niyang kilalanin ang mga ito, hindi bilang mga halimaw na gustong sumira sa kanya, kundi bilang mga eko, mga alinggaw ng sakit na kailangan niyang pakinggan para tuluyang patahimikin. Kasalanan mo, bulong ng isang tinig isang hapon habang nakaupo siya sa balkonahe, nakatingin sa dagat. Hindi na siya nanginig. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kasalanan, sagot niya sa hangin, mahina ngunit buo. Biktima ako, pero hindi ako habang buhay na magiging biktima. Unti-unti ang mga sigaw ay naging bulong. Ang mga bulong ay naging mga salitang walang kapangyarihan. Hanggang sa isang araw, ang tanging naririnig na lang niya ay ang tunog ng mga alon, ang ihip ng hangin, at ang tawanan ng kanyang anak. Isang hapon, sa maliit na bulwagan ng center, isang simpleng seremonya ang idinaos. Ang therapy graduation ni Mira. Walang ibang bisita kundi si Elio at si Neo. Pinalakpakan nila siya habang inaabot sa kanya ni Evie Selena ang isang sertipiko, isang piraso ng papel na sumisimbolo sa kanyang katapangan at pagbangon. Hindi na kita kailangan, Dosi, sabi ni Mira kay Evie Selena, may ngiti sa kanyang labi. Alam ko, sagot ng doktora, niyakap siya. Pero tandaan mo, ang paghilom ay isang proseso, hindi isang destinasyon. May mga araw na magiging mahirap pa rin, pero ngayon, alam mo nang kaya mong lagpasan. Si Elio, matapos putulin ang lahat ng koneksyon sa madilim na nakaraan ng Vergara Empire, ay ibinuhos ang kanyang oras at yaman sa isang bagong pangarap. Ang Isla Verde, na dati simbolo ng sakit para kay Mira, ay kanyang binago. Isang taon ang lumipas. Sa mismong lugar kung saan minsan nang naghari ang takot, itinayo ang Isla Verde Ecotech Hub. Isang makabagong komunidad na pinapatakbo ng sustainable technology, na ang pangunahing layunin ay magbigay ng trabaho, tirahan, at suporta para sa mga survivor ng iba't ibang uri ng trauma. Mula sa mga dating biktima ng karahasan hanggang sa mga taong lumalaban sa mental health issues, ang isla ay naging isang santuwaryo ng pag-asa. Sa araw ng inaugurasyon, si Mira, Elio, at isang masayang-masaya na si Neo, na ngayon ay 7 taong gulang na, ang magkakasamang humawak sa isang malaking gunting para putulin ang laso. Para sa mga bagong simula, sabi ni Elio sa mikropono, at ang palakpakan mula sa daan-daang empleyado at residente ng isla ay umalingaungaw. Tumingin si Mira sa paligid. Ang mga gusaling gawa sa kawayan at salamin, ang mga hardin na puno ng mga halamang gamot, ang mga solar panel na kumikinang sa ilalim ng araw, at higit sa lahat, ang mga ngiti sa mukha ng mga taong nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang lugar ng kanyang bangungot ay naging isang paraiso ng paghilom. Bumalik sila sa Kyrgyz. Mabini, hindi para manirahan doon, kundi para magpaalam. Ibinenta ni Mira ang reset ng kanyang ensaymada sa isang kooperatiba ng mga single mothers, kasama ang puhunang kaloob ni Elio. Ang maliit na kusina kung saan nagsimula ang kanilang laban ay magbibigay daan na ngayon sa mga pangarap ng ibang ina. Napagdesisyonan nilang manirahan sa isla. Hindi sa malaking villa, kundi sa isang simpleng bahay na malapit sa dalampasigan, kapareho ng mga bahay ng ibang residente. Isang buhay na normal. Isang buhay na payapa. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagiging kulay ginto ang buong kalangitan, inaya ni Elio si Mira na maglakad sa dalampasigan. Si Neo ay masayang nagpapalipad ng saranggola, hindi kalayuan sa kanila. Huminto sila sa isang pamilyar na lugar. Ang paanan ng bangin. Ang lugar kung saan siya natagpo ang basag at duguan. Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Mira ang takot. Tiningnan niya ang bangin, hindi bilang isang libingan ng kanyang nakaraan, kundi bilang isang testamento ng kanyang kalakasan. Dito siya bumagsak, pero dito rin siya nagsimulang bumangon. Mira, sabi ni Elio, ang boses ay seryoso. Humarap siya kay Mira at hinawakan ang 2 kamay nito.
6 na taon na ang nakalipas, sa isang rooftop, nangako ako sa'yo na bibilhin ko ang lahat ng bituin para sa'yo. Panimula niya, may ngiti at luha sa kanyang mga mata. Nabigo ako. Sa halip na bituin, binigyan kita ng bangungot. Patawarin mo ako, Mira. Sa lahat ng sakit. Sa lahat ng taon na wala ako sa tabi mo. Umiling si Mira. Tapos na yon, Elio. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. Pero hindi sapat na nandito lang ako. Gusto kong gugulin ang bawat araw ng buhay ko para bumawi sa'yo. Para patunayan sa'yo na ang mga pangarap natin noon ay pwede pa ring maging totoo. Dahan-dahan, lumuhod si Elio sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na asul na bato, kasing kulay ng dagat sa kanilang harapan. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang lahat ng bituin sa langit, sabi ni Elio, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero maipapangako ko sa iyo ang buong mundo ko. Maipapangako ko sa iyo ang puso ko, na matagal lang sa iyo. Maipapangako ko sa iyo ang isang buhay na puno ng paggalang, pag-unawa at pagmamahal na walang katapusan. Mira Dalisay, ang pinakamatapang na babaeng kilala ko, ang ina ng pinakamagaling na batang nakilala ko, will you marry me? Ang mga luha na dumaloy sa mga pisngi ni Mira ay hindi na luha ng sakit. Ito'y luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahang akala niya ay hindi na niya mararamdaman kailanman. Tumingin siya kay Neo, na ngayon ay nakangiting nakatingin sa kanila mula sa malayo, ang saranggola nito'y sumasayaw sa gininto ang himpapawid. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, at ang kanyang hinaharap. Bulong niya, ang salitang halos hindi marinig sa lakas ng hampas ng alon. Elio. Yes. Isinuot ni Elio ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap si Mira ng mahigpit, ibinuhos sa yakap na iyon ang lahat ng pangulila at pagmamahal. Tumakbo si Neo palapit sa kanila at yumakap sa kanilang mga binti at binuhat siya ni Elio. Tatlo sila, magkakayakap, isang buong pamilya sa ilalim ng papalubog na araw. Nakatayo sila sa dulo ng bangin. Naririnig pa rin ang hampas ng mga alon, isang walang hanggang paalala ng nakaraan, ng sakit at ng unos. Ngunit para sa kanilang tatlo, ang tunog na iyon ay hindi na tunog ng panganib. Ito na ngayon ang tunog ng pag-asa. Ang musika ng kanilang bagong simula. Ang awit ng isang pusong minsa ay nabasag, ngunit ngayon ay natutong muling tumibok ng buong buo. At dito nagtatapos ang kwento ni Mira, Elio, at ng kanilang munting bayaning si Neo. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na naglaan ng oras at puso upang samahan sila sa kanilang napakabigat na paglalakbay, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa kwento ni Mira at Elio ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong kasama ninyo akong kinilig, natakot, nagalit at sa huli, umasa. Higit sa isang kwento ng pag-ibig, ito ay isang salaysay tungkol sa paghilom. Ito ay tungkol sa hindi masusukat na lakas ng isang ina, sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili, at sa pag-asang laging sisibol kahit sa pinakamadilim na nakaraan. Naniniwala ako na sa loob ng bawat isa sa atin ay may isang Mira na kayang bumangon, isang Elio na kayang ituwid ang pagkakamali, at isang Neo na nagpapaalala sa atin ng dalisay na pagmamahal. Sana, sa pagtatapos ng kanilang kwento, may naiwan itong isang maliit na kislap ng inspirasyon sa inyong mga puso. Kung mayroon kayong saloobin, paboritong eksena, o anumang nais ibahagi, labis kong ikagagalak na marinig ang mga ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na kwento. Maraming salamat.